Ako po si Father Anton Pascual, Presidente kasalukuyan ng Radyo Veritas, ang radyo totoo para sa bagong panahon. At ako po ay inanyayahan, nagabayang kayo ngayong panahon ng Kwaresma. 40 araw na paghahanda sa pagunita natin sa tagumpay ni Kristo para sa ating kapakinabangan. 40 araw na kung ating titingnan sa mabuting aklat ng Panginoon sa Biblia, ito po'y punong-puno ng simbolo ng transformation, pagbabagong buhay, at pagbabalik loob sa Diyos. At sa pagninilay po natin sa Kwaresma ngayon, masdan po natin ang buhay ni Kristo at ang implikasyon ng kanyang buhay sa mga tao, lalo-lalo na sa mga istruktura at sistema ng lipunan sa kanyang kapanahunan sa Israel. Si Kristo ay sinugo ng Ama upang ating maging Diyos na tagapagligtas. Ang kanyang misyon, sabi nga sa Juan 10:10, I came to give life in all its fullness. Kaganapan ng buhay. He is a spiritual man, a religious man. Ang sabi ng simbahan, ang kanyang misyon ay hindi political. Hindi siya politiko. Ngunit ang kanyang misyon ay nagkaroon ng political implication. Hindi po siya isang negosyante o isang development manager. Ngunit ang kanyang misyon ay nagkaroon ng economic implication. Hindi po siya isang social leader or worker or isang religious leader in his time, tulad ng mga Pariseo at Skriba. Ngunit ang kanyang misyon ay nagkaroon ng cultural implication. Sapagkat binabago ni Kristo ang lahat ng bagay sa mundo, tanda ng kanyang pagliligtas. Sabi nga sa Revelations 21, I will make everything new. Bagong langit, bagong lupa. Nais ng Panginoong Jesucristo na maghari ang Diyos. Hindi ang tao ang maghari, hindi ang pera ang maghari, hindi ang demonyo ang maghari, ngunit ang Diyos ang maghari. At alam po natin ang implikasyon ng paghahari ng Diyos. Paghahari ng kapayapaan, paghahari ng pag-ibig, paghahari ng katarungan, at paghahari ng pagkakaisa. Kaya una sa lahat, nagkaroon ng political implication ang kanyang pamumuno at paglilingkod. Sapagkat nabulabog ang imperialistang Roma. Alam po natin, ang politiko, ang politician sa panahong yon ay ang nananakop na imperialistang Roma. Eh sa Roma, ang Diyos nila, tao, si Cesar. Kaya't ang implikasyon nito sa pagdating ni Kristo na sinasabing Mesiyas at tagapagligtas, naligalig ang Roman Empire. At ito po ay marami nga nagsasabi, ang kanyang pagkamatay ay dahil sa politika. Alam po natin, ginawa nilang Diyos ang tao. Ang implikasyon ng kapangyarihan kapag nilagay mo sa isang tao. Sabi nga, power corrupts. Yan ang nangyari kay Cesar. Yan ang nangyari sa Roman Empire. Power corrupted them. And alam natin, absolute power corrupts absolutely. Sabi nga ni Lord Acton, a corrupted empire was very much affected radically by the presence of the liberating Christ. Sapagkat ang domination system ay corrupt at makasarili. Siguro tulad sa Pilipinas, yung domination system natin dito na corrupt. Matindi nga daw ang corruption sa Pilipinas Siguro tulad ng Roman Empire. Ewan ko lang kung katulad. Hindi lang under the table, hindi lang over the table, including the table, ang tindi ng corruption. Pangalawa, nagkaroon ng economic effect ang presensya ni Kristo as a liberator. Sapagkat sabi nga ni Kristo, hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera. Kaya't naligalig yung mga negosyante, lalo-lalo na yung mga nagtitinda at nandaraya sa loob ng sinagoga. Sapagkat nagalit si Kristo sa kanila, sapagkat iniisahan nila ang mga mahihirap sa pandaraya sa kanilang mga timbangan para kumita lamang. Kaya sabi ng ating Panginoon, you cannot serve both God and Mammon.
Kung gusto mong paglingkuran ng Diyos, hindi mo pwedeng gawing Diyos ang pera. Only one is the end and the other is the means. Kaya nabubulabog ang tao kapag nagkakaroon ka ng ambisyon na pagsabihin mong paglingkuran ang Diyos at pera. Kayo pong mga nanonood ngayon, hindi mo pwedeng pagsabihin na paglingkuran ng Diyos ang pera. One is the end and what is the means. Sino ba ang gagamitin mo? Yung mga tao nga kapag walang pera, nagsisimba. Praise the Lord. Pero pag may pera na, praise the Lord. No? Kitang-kita mo yan. Ginagamit mo ang Diyos para magkapera ka. Baligtad. Dapat ang pera ginagamit mo para mapalapit ka sa Diyos. Kaya't naligalig ni Kristo, niligalig ng Panginoon, ang mga nag-iisip na kaya nilang paglingkuran ng Diyos at pera. Huwag nating gamitin ang Diyos. Gamitin natin ang pera upang lalo tayong makapaglingkod sa Panginoon. Sabi nga sublation of the economy. Economy should be at the service of God and what is good. At ang pangatlo, alam po natin ang pangatlong implikasyon ng presensya ni Kristo noong kanyang kapanahunan sa Israel, kaya siya naging liberator, binago niya ang kultura ng mga Hudyo. Alam mo, may masamang pag-uugali ang mga Hudyo. Lalo-lalo na yung mga Pariseyo, mga Eskriba, ang tingin nila sa kanilang sarili, angat sa iba. Meron silang diskriminasyon sa mga babae. Meron silang diskriminasyon sa mga may ketong. Meron silang diskriminasyon sa mga hendil. Meron silang superiority complex. At napakababa ang tingin nila. At yan ang binasag ni Kristo. Kaya siya ay liberator. Binasag niya ang masamang sistema ng cultural indifference noong kanyang kapanahunan. Nilapitan niya ang babaeng Samaritana, kinausap niya, hiningan pa niya ng tubig. Hinipo niya ang may ketong, pinagaling at pinatawad ang pagkakasala. At ang mga hentil, ang kanyang nilapitan, tinulungan at ginamit pa niyang halimbawa yung mabuting Samaritano na tumulong sa lalaking pinagnakawan sa kalye. Kaya't galit ba ang mga politiko? Galit ba ang mga Pariseyo? Galit ba ang mga mayayaman kay Kristo noong kanyang kapanahunan? Yes, totoo po yan. At sabi nga nila, yan ang sanhi. Kaya siya pinatay. Pinatay siya ng masamang politika, masamang kultura, at masamang ekonomiya ng kanyang kapanahunan. Ngunit yan ang misyon ng ating Panginoon. Ang kanyang misyon ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Ang ibig sabihin po niyan, palayain tayo ng Diyos. Palayain tayo ng Diyos sa lahat ng sumisira sa ating pagkatao, sa lahat ng sumisira sa ating lipunan, lahat ng sumisira sa ating pamayanan. Tulad ng kasalanan, kasamaan, korupsyon, pagkakanya-kanya, at kawalan ng paggalang sa buhay ng tao. Kaya't mga kapanalig na nakikinig ngayon sa ating pagninilay ng Kwaresma, 40 days ang hamon sa atin to transform ourselves. Tulad ni Noah, to experience transformation for 40 days, ni Moses, ni David, at ng mga alagad sa Biblia, naway ang 40 days na ito, Kwaresma, 40, ay maging sagisag ng ating paglaya sa lahat ng umaalipin sa atin, ang ating masamang pag-uugali, masamang kultura, masamang istruktura sa ating lipunan na nagpapasama sa buhay ng tao. At naway, mapasa atin ang biyaya ng kaganapan ng buhay na siyang misyon ni Kristo na ating tagapagpalaya at tagapagligtas. Amen. Amen.